Ang Aklatang Pusa, isinulat ni Eugene Y. Evasco at iginuhit ni Jared C. Yokte. Nagsimula ang lahat sa masukal na bakuran ni Aling Salvacion. Dahil laging madilim sa tahanan niya, tinatambakan ng mga tao ang lote ng sari-saring basura. Takot sa tao si Aling Salvacion. Bibihira siyang lumabas kaya di napapansin ang tambak ng basura sa bakuran. Mas nanaisin pa niyang makipaghuntahan sa mga aklat. Isang hating gabi, walang tigil ang salimbayang ngiyaw sa kanyang bakuran. Napilitang lumabas ng tahanan si Aling Salvacion. Tinuklas niya kung saan nagmumula ang ingay. May kumakaluskos. Naggalawan ng mga tuyong dahon. Nang kanyang lapitan, tumambad ang 4 na kuting sa kahon ng sapatos. Kahit hindi naging sangina, lumitaw ang katangian niyang mapagkalinga. Lahat yata ng puso'y matutunaw sa nagsusumamong titig ng mga kuting. Hindi niya inalinta ng mga itim na kuting ito. Pamanihin ng marami, nagdadala sila ng kamalasan. Dali-dali niyang kinuha ang kahon at dinala sa tahanan. Doon nagsimula ang alamat. Kumalat ang balita kung saan may nais kang iligaw na kuting, itapon mo sa masukal na bakuran sa kanto ng Pook Palaris. Dooy may isang aling kukup-kup sa mga di ka nais-nais na alagain. May malagim na chismis mula sa insidenteng iyon. Naglalako raw ng mga siopaw si Aling Salvacion sa Binondo. Ang totoo, giliw na giliw si Aling Salvacion sa mga pusa. Ang dati niyang estante ng mga aklat ay napalitan ng mga pusa. Ang mga aparador, tokador at kabinet ay naging mumunting silid ng sari-saring kuting. Namakyaw siya ng mga kahon nang mapag-alaman niyang mahilig sumiksik dito ang mga alaga. Retiradong librarian si Aling Salvacion. Dahil sa kanyang kaalaman, nakaisip siya ng paraan upang isaayos ang koleksyon ng pusa. Hindi sila nakasalansan ayon sa taas, gaya ng ginagawa natin sa mga aklat. Igrinupo niya ang mga pusa ayon sa edad, personalidad, karanasan at natatanging talento. Sa isang pahina ng katalogo, makikita ang ilang tala. Mingming, 3 buwan, itim at malambing. Bola-bola, 2 taon, pintor, mananayaw. Takip silim, 6 na taon, bulag pero matalas. Daluyong, 7 buwan, antukin pero di batukan. Kahel, 2 linggo, mang-aawit. Jinky, 8 buwan, pilay ang isang binti. Hindi naglaon, ginawang aklatang pusa ni Aling Salvacion ang kanyang tahanan. Bukas ito sa sinumang nais manghiram ng mga aklat. May mga pusang room use only. Sila ang mga pusang lihim niyang paborito. May mga pusang maaaring hiramin ng ilang araw, linggo, o buwan, depende sa pangangailangan ng humihiram. May multa sa mga nahuhuling magsauli. Isang kalderong paksiw, bakuna, isang boteng gatas, bolang estambre, iyong pangganchilyo, o kaya'y mga posteng pangkalmot. Sa pagbubukas ng aklatang pusa, hinayaan ni Aling Salvacion na mahanap ng sino man ang nababagay na pusa. Naniniwala siyang laging may katapat na tao ang isang pusa. Isa sa unang bumisita sa aklatang pusa ay si Mr. Hernandez, ang may-ari ng Sa Tabi ng Dagat Seafood Restaurant. Naisip niyang manghiram ng 7 pusa na pantaboy sa daga at pang-akit ng swerte. Natapos ang hapon na nanghiram siya ng 11 sarikulay na pusa. Luna sila sa mga natitinik.
Payo ni Aling Salvacion, ipahid mo lang ang kanilang paa sa lalamunan at malulusaw ang tinik. Nang sumunod na linggo, isang mag-anak ang bumisita sa aklatang pusa. Naghahanap sila ng bagong miyembro ng pamilya. Pagkaraan ng ilang oras, napili nila si Lobo. Nasa isang sulok lang ito. Gumagalaw lang kapag naghihikap o nag-iinat. Bakit tayo hihiram ng pusang malapit ng mamatay? Pagtataka ng anak. Nasaktan si Aling Salvacion sa narinig. Wala na ba talagang halaga kapag nagkakaedad na? Pinangaralan ng magulang ang anak. Mas kailangan niya tayo para magkapamilya siya sa dapit hapon ng kanyang buhay. Nahiwagaan ngunit naliwanagan naman ang isipan ng bata. Isang hapon, may isang bumisitang isang pintor. Dala ang kagamitan, nagtungo siya sa aklatang pusa upang maghanap ng isang inspirasyon. Lilikha ako ng obra maestra, pangako niya sa sarili. Nang nilatag ng pintor ang kanyang mga gamit, isang magaslaw na pusa ang lumublob sa mga lata ng pintura, nagpalay at nagkanbas at nagmarka ng lagdang kalmot. Nabigla ang pintor sa nasaksihan. Madumi, sabog, walang kaayusan ang mga nalikhang larawan ngunit may taglay itong rikit. Sining! Hiyaw niyang waring nakatuklas ng mamahaling hiyas. Hiniram ng pintor ang pusang si Bola-Bola. Batid ni Aling Salvacion na hindi na ito maibabalik pa. Sa ilang dekada niyang pagiging librarian, kilala na niya ang mga mukha ng mga hindi nagbabalik. Kumalat ang reputasyon ng aklatang pusa sa Pook Palaris at sa mga karatig lugar. Nariyan ang araw na dinayo ito ng 2 bus ng mga mag-aaral upang matuto sa halaga ng pagsagip ng mga pusakal. Nariyan ang humiling ang isang opisina ng 21 pusa upang magbigay aliw sa mga nabubugnot at naiinit nilang mga kawani. Sumigla ang mga empleyado nang naglaro't naglambing ang mga sorpresang pusa. Nahilig sa aklat ang mga mag-aaral ng Cruz na Daan Elementary School dahil gawain nilang basahan ng kwento ang mga pusa sa aklatan. Napabilis ang paggaling ng mga may sakit sa Santa Elena Municipal Hospital nang ipaglaban ng isang nurse na nakakatulong sa mga pasyente ang isang pusa. Maririnig ang mahihinanong prrrr ng pusang yakap ang maraming nagpapagaling. Ngunit, ang pinakamagandang nangyari sa aklatang pusa ay nang araw na makatagpo ng batang lumad na si Ugjab ang mabangis na pusang si Daluyong. Pareho silang naging palaboy sa lansangan, kapwa silang nawalan ng mga magulang. Kilala nila ang kalupitan at tahas. Ngunit, ngayon natagpuan na nila ang bagong tahanan, ang bagong kakaningang pamilya, at natagpuan na nila ang isa't isa. Unti-unting naglaho ang bangis ni Daluyong sa bawat haplos sa kanya ng bata. Ilang oras silang nag-usap na wari bang matagal nang magkaibigan. Matagal ka na niyang hinihintay, bulong ni Aling Salvacion kay Ugjab. Hindi na natambakan ng basura ang bakura ni Aling Salvacion. Hindi na rin ito tapunan ng mga kuting. Marami mang hiniram na pusa ang hindi na naibani. Maligaya naman ang ating mahal na librarian. Sa kung anong kalmot ng kapalaran, batid niyang ang mga dating sinagip na pusa ay siya na ngayong tagasakip sa sinumang nangangailangan. Ang mga pusa ay hindi basta hayop lamang. Tulad ng tao, sila ay nangangailangan ng sapat na pagkain, aruga, at maayos na tahanan. Kung kayo ay may mga pusa, alagang pusa, pahalagahan, alagaan at mahalin natin sila.
At yan nagtatapos ang Aklatang Pusa na isinulat ni Eugene Y. Evasco at iginuhit ni Jared C. Yokte. Ito po si Teacher Rose. Maraming salamat sa pakikinig.